Alleluia, Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa buhay ng simbahan ay hindi na tayo bago sa hindi pagkakasunduan. May mga bagay na hindi tayo nagkakasundo. Kahit naman siguro sa buhay mag-asawa ay normal din naman na may mga bagay na hindi na pagkakasunduan o nagtatalo-talo. Sa ating unang pagbasa na narinig natin ang kwento kung saan ang mga unang Kristiyano ay nagtatalo-talo. At mahaba yung pagtatalo nila. At ang pinagtatalunan nila ay paano tatanggapin ang mga Kristiyano na mga hintil. Kung titignan natin ang unang pagpapahayag ng mga apostol, una nilang ipinahayag ito sa mga Hudyo. At ang kanilang mga aral nung sila ay Hudyo pa, ay nabitbit nila sa pagiging Kristiyano. Pero nung nagpakita ang Espiritu Santo kay Cornelio, bumaba ang Espiritu Santo kay Cornelio, isang hintil na bininyagan ni Pedro. Nagkaroon ng pangitain si Pedro na wag nang gawing marumi ang nilinis na ng Diyos. Kaya nagkaroon ng konting pagtatalo sa pamayanan ng Kristiyano. Kung ang mga utos ba nila nung sila'y Hudyo ay iaatas din ba nila sa mga hintil na pinipili at tinatanggap ang salita ng Diyos. Minsan, hindi ba sa atin buhay pa Kristiyano din ngayon, minsan ay nangyayari din ito. Kamakailan lang, hindi magkasundo ang Kristiyano. Kung magdadasal ba ng Ama namin, ay nakadaop ang palad o nakaganon. Diba? Kahit yung ganon lang, parang same story, diba? Hindi magkasundo ang mga Katoliko sa social media. Kung sa Ama namin, ganon ba? O nakaganon? Kaya nagpasya na obispo dahil magugulo na tayo. Ang sinabi nila, kung sa Ama namin, kung nakaganto ka man o nakaganyan, ayos lang. Respetuhin na lang. Ang importante, nagdarasal. Nakaganon ka nga, nakatingin ka naman sa kapwa mo may panghuhusga, sayang din naman. Nakaganyan ka nga, feeling mo, bait-bait mo naman. Parang wala din naman. Ang mahalaga sa atin,
yung pagdarasal, ang pananatili natin sa Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, sa kabila ng mga hindi pagkakasunduan, ay mas nanaig at nanatili ang ating pagmamahal sa Diyos. At hindi ba yan ang nagbubuklod sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon? What binds us together, what brings us together, is our love for God. Hindi ho ba? Kaya tayo pumupunta rito sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yung iba siguro tinitiis yung init, lalo na ho ngayon, summer, no ho? Iba siguro, paglabas nyo ng bahay, pawis na kayo. May kakilala ho ako, hindi pa ho nakakalabas ng bahay, pawis na ho. Pero pinipili pa rin natin na pumunta rito at magsama-sama bilang pamayan ng Kristiyano sa pananalangin. Because what brings us together, what binds us together, is our love for God. At siguro yan din po ang magandang mas palakasin natin bilang Kristiyano, na ang nagbubuklod sa atin ay ang sama-sama nating pakikinig sa salita ng Diyos, ang sama-sama nating paglalakbay, bagamat may mga balakid tayo sa daan, may mga kanya-kanya tayong laban na kinakaharap bilang isang individual. Pero what we can find, where we can find support also. Yan ang magandang tanong. Saan tayo nakakahanap ng suporta? Saan tayo nakakahanap ng mapagpapahingahan o mahihingahang komunidad? Sana matagpuan din natin ito sa Kristiyanong komunidad. Kasi kung si Jesus ang nagbubuklod sa atin, ang ating pagmamahal din kay Jesus ang nagdadala din sa atin tungo sa pagmamalasakit sa kapwa Kristiyano natin. Our love for God not only binds us, not only brings us together, but our love for God also teaches us to care for one another. Kung yun po yung gagawin natin, ang mga aral at utos ni Jesus, tunay ngang tayo ay nananatili sa Kanya. Nananatili sa pagmamahal, nananatili sa pakikinig sa salita ng Diyos, nananatili sa paglilingkod, dahil si Jesus ang pinaglilingkuran natin sa pamamagitan ng ibang kapwa. What brings us together, listening, and serving one another. Lahat ng ito ay dahil mahal natin ang Diyos. Kaya kahit anong mang alitan, kahit anumang hindi pagkakasunduan, lahat kayang ayusin kung ang salita ng Diyos at ang pagmamahal natin kay Jesus ang nasa gitna ng lahat. Amen.